Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating mga kapatid. So mabilis lumiwanag ngayon sa ating lugar. Ano? Yan, dapat pala ang ating kortina. Kamusta kayo mga kapatid at binabati nating happy birthday si J. Andre Nicolas. Yung anak po ni Brother Jason. Yan po sa San Antonio. Happy birthday po. Ngayon pong May 3. Ang ating pag-aaral din, magtayo kay Kristo, build on Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Isang kagalakan o Diyos, ang kami po'y patuloy na magising at magpuri sa inyo at kayo po ang patuloy naming pasalamatan sa aming buhay na ito na kung wala kayo ay wala ho kaming magagawa at walang kapag-apag-asa ang buhay namin kung hindi po kayo, wala po kayo sa amin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sakay po sa ating key text, 28:16 ng Isaiah, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, isang tiyak na pundasyon, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. So ang sinasabi po dito mga kapatid, isang batong panulok, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So siya po ang ating pundasyon. Bagamat sinasabi ng Pedro na tayo ay katulad ng isang bato, pero yung batong panulok, walang iba kundi si Jesus Christ. Diyan po nagkamali yung mga kaibigan nating Davidian na ang akala nila tayong mga tao yung bato, tayo yung mga mananampalataya yung bato, o sila yung bato kasi sila yung saserdote daw. Kasi binanggit yung 1 Pedro. Pero ang bato talaga na panulok, walang iba kundi si Jesus. Kaya yung bato sa Daniel 2, walang iba kundi si Jesus Christ yun. Yun yung simbolo nun. Hindi yung mga tao, hindi yung tayo mga kapatid. So dito po, sinasabi ng banal na kasulatan, ang batong panulok ay si Jesus Christ. Na tayo ay dapat na maniwala, manampalataya sa Kanya. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Magmamadali saan? Maaring magmamadali sa pagkakasala o magmamadali sa ganitong mga bagay, kundi naghihintay sa mga payo at desisyon ng ating Panginoong Diyos. Sangayon po sa mga makalangit na dako, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na ito'y si Hesukristo. Mga taga Korinto 3:11. Walang kaligtasan sa sino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sabi sa mga Gawa 4 verse 12. Walang ibang tawag dito, walang ibang pangalan na makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya lamang ang ating saligan at wala nang iba. Si Kristo ang salita, sabi pa dito, ang kapahayagan ng Diyos, ang pagpapakita ng kanyang karakter, ang kanyang kautusan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay, ang tanging pundasyon kung saan maaari tayong bumuo ng isang karakter na mananatili. So napakaganda ng sinasabi po dito mga kapatid na ang eksaktong larawan ng Ama ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nung sinabi ni Philip na Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, matagal niyo na akong kasama, pero inihingi niyo pa rin kung ipakita ang Ama. Ang nakakita sa akin, sabi ni Jesus Christ, ay nakakita sa Ama. Sapagkat si Jesus Christ ang eksaktong kalarawan, eksaktong katulad sa karakter ng ating pong Diyos Ama. Yan. Kung ang Panginoong Hesus ay maawain, ganun din ang Diyos Ama. Hindi siya malupit. Bagamat sa Old Testament, marami siyang pinarurusahan. Yung pinarurusahan niya, yung gustong lumipol sa kanyang bayan at talagang yumurak sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Pero sa atin na ganun lang yung kasalanan natin, nakalimot lang tayo ng kaunti, ang Panginoong Diyos ay hindi malupit. Siya ay maawain, mahabagin, mahaba ang pasensya.
Banayad sa pagkagalit sang-ayon nga sa banal na kasulatan. Nagtatayo tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. So papaano tayo magtayo kay Kristo? Sa pamamagitan ng pagsunod, di ba? Hindi lamang siya nagtatamasa ng katuwiran, iyon ay matuwid, kundi siyang gumagawa ng katuwiran. So ibig sabihin, hindi lang nakikinig mga kapatid. Hindi lang nagtatamasa ng righteousness, kundi anong sabi? Gumagawa ng katuwiran sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ito pala yung key para makatayo tayo sa paanan ng Panginoon. Tayo ay susunod sa kanya. Oo nga naman, kapag ka ikaw ay pumalya, ikaw ay hindi sumunod sa isang tao, at ikaw ay nagkaroon ng pagkakasala, kasi nga hindi ka nga sumunod, ang mangyayari, mahihiya ka sa tao na yun. Ang mangyayari, ikaw ay mawawala sa ating pong Panginoong Diyos. Ang mangyayari, hindi ka nasasampalataya sa ating tagapagligtas. O mahihiya ka sa harapan ng Panginoon. Hindi ka makakatayo sa harapan ng ating tagapagligtas kapag tayo ay suwail, di ba? Ganoon naman tayong mga tao kapag tayo ay mayroong nagawang pagkakamali, pagkakasala, parang wala na tayong mukhang ihaharap. Yung ganun yun mga kapatid. Kaya kung gusto natin makatayo sa harapan ng Panginoon, sumunod tayo sa ating tagapagligtas. Di ba? Ang kabanalan ay hindi kagalakan. Ito ay bunga ng pagsuko ng lahat sa Diyos. Ito ay paggawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. So ibig sabihin, kung ang kabanalan ay hindi isang emosyon, hindi kalungkutan, hindi rin kagalakan ang kabanalan, kundi ay bunga ng pagsuko natin sa Panginoong Diyos. Bunga yun ng pagsuko. Bunga ng pagsurrender natin sa Panginoon. Hindi emosyon na naramdaman natin, ay banal ako. Ay pinahirapan ko sa sarili ko, napaiyak ako, banal ako. Hindi ganun. Yung pagsuko natin ng lahat sa ating Panginoong Diyos. At yung kalooban ng Ama ang ating sinusunod. Yun yung bunga nun ay kabanalan. Ang relihiyon ay binubuo ng pagsunod sa mga salita ni Kristo. Hindi ginagawa upang makuha ang pabor ng Diyos. Ngunit dahil ang lahat ay ng hindi karapat-dapat, natanggap natin ang regalo ng kanyang pag-ibig. Yan. Yung pagsunod natin sa salita ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang sabi po dito, hindi para makuha yung pabor ng Diyos. Ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos, lagi natin tatandaan, hindi yung paraan ng kaligtasan. Yun nga, kaya nga sinabi dito, hindi para makuha ang pabor ng Diyos. Ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. Ibig sabihin, yun yung sukli natin sa pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Yan. Hindi to gain na respect ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi makuha yung loob ng Panginoon na tayo ay iligtas. Kasi sabi sa Romans 5 verse 8, no, nung tayo ay makasalanan pa, tayo ay iniligtas ng Panginoon. Biruin mo yun? Hindi ka pa gumagawa ng mabuti. Hindi ka pa gumagawa ng pagsisisi. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Kaya ngayong kaligtasan libre. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin yung kaligtasan na yun para ma-activate sa buhay natin yung kaligtasan. Ibig sabihin, para tayo ay maligtas, tanggapin lang natin yun. Paniwalaan natin yun. Eh ang kaso, marami ang mga sumusunod sa utos ng Diyos ang nasa isip gustong maligtas. So ibig sabihin, hindi ka maliligtas sa ganung paraan. Ibig sabihin, wala kaligtasan sa'yo. Dahil sumusunod ka lang, dahil gusto mong maligtas, mali yung kaisipan eh. Sumusunod ka kasi nanampalataya ka na nagligtas ka ng Panginoon. Eh ngayon, sumusunod ka kasi para maligtas. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi mo tinanggap si Jesus na bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ang mangyari pa niyan, dahil sa ganun ng kaisipan mo, ikaw na tuloy ang tagapagligtas ng buhay mo dahil sa pagsunod na. Kaya masasabi mo may kabahagi ka sa kaligtasan mo dahil sumunod ka sa Diyos. Hindi ganun mga kapatid. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi para makuha ang pabor ng Diyos dahil makasalanan pa lang tayo, namatay na si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, niligtas na tayo ng Panginoon. Ang gagawin na lang, tatanggapin na lang yung kaligtasan na yun na ipinagkaloob sa atin. At ang bunga ng pagtanggap natin sa kaligtasan ay pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Of course, mga kapatid, no, hindi po pwede na tinanggap mo yung kaligtasan tapos susuway ka naman sa Diyos, magiging suwail ka naman sa Panginoong Diyos. Tahasan ka namang susuway sa Panginoong Diyos. Walang ganun mga kapatid. Ang kinakailangan, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Diyos,
automatic yun na ang bunga nun ay pagsunod sa Kanya. Inilagay ni Kristo ang kaligtasan ng tao, hindi dahil sa pag-amin lamang, kundi sa pananampalataya na nahayag sa mga kilos ng katwiran. So sabi dito mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, tayo ay Kanyang iniligtas. Sabi dito sa Romans 8:14, sapagkat lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi yaong ang mga puso na naantig ng Espiritu, hindi yaong ngayon at pagkatapos ay nagpasakop sa kapangyarihan nito, kundi yaong mga pinatnubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. So yung pong pinapatnubayan ng banal na Espiritu ay anak ng Diyos. At marami ang mga, pero hindi lahat ng anak ng Diyos tumanggap sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon maligtas tayo kasi ang lahat ng mga tao anak ng Panginoong Diyos sana, dapat lahat. Kaya lang hindi lahat ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Hindi lahat tumatanggap sa paggabay ng banal na Espiritu. Marami ang tumatanggi. Diba? Gusto ng Panginoon lahat maligtas Pero hindi lahat tumanggap sa Panginoon. Hindi lahat gusto hindi lahat gustong gabayan ng banal na Espiritu. Marami ang ayaw. Marami ang itinatakwil ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi sa John 1:12, yung po mga nanampalataya sa Panginoong Diyos, pinagkalooban sila na maging mga anak ng Diyos. Dapat tayo maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos na lumalagong isang banal na templo sa Panginoon. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ayan po mga kapatid, tayo ay mga anak na lalaki at babae ng Panginoon. Kaya kailangan ay lumago tayo sa kabanalan dahil tinanggap natin si Jesus bilang personal na tagapagligtas ng ating buhay. Tayo ay nagpabautismo, di ba? Yun yung simbolo na tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas natin Kailangan naman lumago tayo sa pananampalataya. At sabi pa dito, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Jesucristo ang batong panulo. Sabi sa Efeso 2:19-20, ito ang ating pribilehiyo. Napakaganda, no? Ang dami mga talata na sinasabi na ang Panginoong Jesucristo ang batong panulok at wala nang iba. Ayan, Batong panulok ang ating pong tagapagligtas. Yan, dito po sa May 3 na devotional, makikita nyo. Ito yung mga talata na pwede nating tignan. Isaiah 28:16, Efeso 2:19-20, ang batong panulok ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi maraming mga yun sabi ni Apostol Pablo mga wolves. Ibig sabihin mga nang-aakay sa maling aral. Pumapasok sa ating church na hindi natin nalalaman. Kaya ating pagsikapan mga kapatid, yung mga Davidian, mga nag-reform yan sila, parang wala naman silang simbahan, pupunta sila sa church natin at nag-aakay ng iba papunta sa kanila. Na ang kanilang aral, yung bato na tumama doon sa paa ni Jesus, sila daw yun at hindi si Jesus. Sa bato noong rebulto, sila daw yun at hindi si Jesus. Sila yung bato na yun, sabi nila. Sabi nila yun, pero hindi sabi ng Bible. Dahil ang sabi ng Bible, ang batong panulok o yung cornerstone, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Bawat karakter, anong sabi dito, ay dapat timbangin sa mga timbangan ng sanktuaryo. Kung ang moral na katangian at spiritual na pagsulong ay hindi tumutugma sa mga pagkakataon at mga pagpapala, ang kakulangan ay nakasulat laban sa pangalan. So sabi dito mga kapatid, kailangan na tayo ay lumago sa ating pong spiritual na buhay. At hindi lamang sa spiritual na buhay, maging sa karakter. Yan, napakahalaga po kasi nitong karakter mga kapatid. Kamusta yung karakter natin? Kamusta yung ating emosyon? Kamusta yung ating reaksyon? Kapag tayo ay napupunta sa isang hindi magandang pangyayari. Kamusta yung silakbo ng ating pong pag-iisip, ng ating bibig? Kasi naririnig yan sa bibig di ba? Yung karakter natin, naririnig yan sa bibig. Nakikita yan sa ating pagkilos. Nakikita yan sa facial expression. Yung ating pong mga karakter. Kamusta tayo mga kapatid? Kamusta ang ating reaksyon? Sabi dito,
titimbangin ito sa sanctuaryo. Ba matindi ano? Kasi nga tinanggap po si Jesus Christ eh. Tinanggap natin si Jesus Christ. Ang tinitimbang po yung karakter eh yung pong mga mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung tinitimbang. Eh yung mga hindi naman sumasampalataya sa Panginoon, bakit matitimbangin? Eh, alam pa na timbang nun. Di ba? Hindi ka sumampalataya sa Panginoon, titimbangin mo yung karakter. Ang titimbangin na karakter, mga kapatid, yung mga nag-profess na sila'y mananampalataya ng Panginoon. Tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Yung pong karakter ay tinitimbang. Bakit? Papaano bibigat yung karakter natin? Paano yung karakter natin masusunod sa karakter ng Panginoong Diyos? Isa lang yung sekreto, yung lahat-lahat sa atin ay isurrender natin sa Panginoong Diyos. Ang number one na isusurrender sa Panginoong Diyos, yung napag-aralan natin kahapon, napakahalaga nito mga kapatid. Yung pong pride natin na mapalitan ng mapagpakumbabang loob. Napakahirap nun mga kapatid. Napakahirap nun. To be honest, napakahirap nun. Yung magpakumbaba ka, napakahirap nun. Lalo na mataas ang mataas ang ihe, sabi. Napakahirap nun. Pero ang pinakamalakas na lalaki at babae, ang pinakamalakas na lalaki, yung kayang magpakumbaba. Yung kayang talunin ng sarili, yun ang pinakamalakas. Gusto mo maging matapang? Gusto mong maging matalino ka? Eh yung kayang magiging matalino ka kung ikaw ay naging mapagkumbaba. Oh, pinakamatalino ka niyan. Kung ikaw ay maging mapagkumbaba. Malakas ka kung natalo mo ang iyong sarili. Yan po mga kapatid ko. Approve na approve si Mrs. dito. Ayan. Ang liwanag ng mundo ang ating pinuno. At ang daan ay mas lumiliwanag habang tayo ay sumusulong sa mga yapak ni Jesus. O naway manatili tayong malapit sa ating pinuno. Sino po yung ating pinuno? Na tayo ay dapat na maging malapit sa Kanya? Si Jesus. Kay Jesus. Sapagkat tayo ay dapat na magtayo sa paanan ng Panginoon na tayo sumusunod sa Kanya. Kasi kung hindi natin magagawa na maging matimbang yung ating karakter. Ano mangyayari dyan? Eh, magaan lang tayo yung karakter natin. Walang laman. Ibig sabihin, pag magaan yung karakter, walang laman. No? Yung karakter mo ay tinatangay ng hangin. Tinatangay ng emosyon yung ating karakter at hindi ng salita ng ating Panginoong Diyos. No? Anumang profesyon mo ha, anumang kalagayan mo sa church ha, pastor ka man, elder ka man, diakono ka man, membro ka man, walang exempted dyan. Dahil ang pastor pwede rin kainin ng pride. Yun ang totoo dun eh. Oo, yun ang totoo dun. Kaya tayo, pantay-pantay tayo dito mga kapatid. Lahat tayo dapat na lumapit sa Panginoon. Lahat tayo lumapit sa Panginoon. Kasi marami, may mga nakikita ko na pastor kahit ako. Sabi ko matindi itong pride na ito. Mahirap magpakumbaba kung wala ka sa Panginoon. Kapag wala kang mabuting relasyon sa Panginoon, napakahirap. Magagawa mo yun unti-unti sa tulong ng ating tagapagligtas mga kapatid. Magagawa natin yun. Ipanalangin natin, no? Na kapag naka-encounter tayo na talaga masasagasaan yung ating pride, tulungan nawa tayo ng Panginoon na lulukin natin yung ating pride at magpakumbaba. At ma-recognize na tayo nagkamali talaga. At merong talagang room for improvement ang bawat isa sa atin. So sabi dito, mga taong mapagkumbabang pinag-aralan ang karakter ni Jesus. Ayan, yung dulo, pinakadulo to mga kapatid, ano? Mga taong mapagkumbabang pinag-aralan ng karakter ni Jesus ay magpapakita ng kanyang larawan ng higit at higit pa. Dahil yung karakter at larawan ng ating Panginoong Jesus ay larawan din ng ating Panginoong Diyos Ama, no? Ito rin ang larawan ng ating Panginoong Diyos Ama. Ibig sabihin, kalarawan ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos Ama sa langit. No? Kaya kung ating mapag-aaralan ang karakter ni Jesus at maisa sa buhay natin, nare-represent natin ng mahusay ang ating pong Panginoong Diyos sa ibang mga tao. Napakaganda nito mga kapatid. Dahil ang batong panulok, walang iba kundi si Jesus Christ. Ano? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi sa 28:16, sabi ito, kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, isang tiyak na pundasyon. Siya na naniniwala ay hindi magmamadali. So dito po, sinasabi ng banal na kasulatan
na tayo ay pag-aralan nating mahusay ang salita ng Panginoong Diyos, lalo na ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong maging magmadali, huwag tayong magmadali sa pagkagalit, sa pagkainis, magmadali sa kung anong iniisip natin, bagkus pag-aralan natin na mahusay ang karakter ng ating Panginoon na maging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Tulungan nawa tayo ng Panginoon dahil itong task na to, ito ang pinakamahirap sa lahat, no? Pinakamahirap sa lahat na i-solve. Pinakamahirap sa lahat na estimate kasi sarili natin yun na karakter. Yun ang pinakamatindi nating kalaban. So purihin natin ang ating Panginoon na siyang ating ilaw, na siyang ating guide sa ating karakter na ito. At tulungan nawa tayo ng Panginoon na magawa natin ang lahat ng ating napag-aralan sa tulong niya, maisuko natin ang ating sarili sa ating tagapagligtas. So ngayon, tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano, ang inyo po mga prayer requests, ayan, kasama sa ating mga prayer. At bago yon, pakinggan muna natin ang awit para sa ating tagapagligtas. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Use me, Father, to go and tell the world of your will, that all men should be saved, not to perish, but to come to repentance and to come to the knowledge of truth and salvation through Christ. This is my mission, to tell the world of His love, to tell of His story. This is my mission, to tell the world of His glory, His glory, that if men would believe, He will not be demised, for God has promised He will have eternal life. This is my mission, to tell the world of His love, to tell of His story. This is my mission, to tell the world of His glory, His glory, that if men would believe, He will not be demised, for God has promised He will have eternal life. This is my This is my mission, our mission, mga kapatid. May mission tayo to tell all the world of His love. Ang tunay na yan ang mission natin. Sabihin sa lahat ng tao sa buong mundo ang kanyang pag-ibig. Yan. Salamat po sa magandang awit na yan. Salamat din po, Pastor. Ang magandang lesson. Mga kapatid, kayo ba ay na-bless sa umaga na ito? Tunay na napakaganda ng message natin ngayong umaga na to. Tunay na lahat tayo na-remind, ano? Ang magtayo kay Kristo. Magtayo, itayo natin yung ating karakter. Si Jesus yung pundasyon, cornerstone, ano? Panulok.
Dahil kapag kasi ang ginawa nating panulok, magiging matibay ang alin? Yung ating buhay, yung ating karakter. Matibay saan? Sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. E paano natin itatayo yung ating buhay na si Kristo yung cornerstone, yung panulok, ano? Tayo magtiwala, huwag daw tayong magmamadali, ano? Ang nagtitiwala ay hindi nagmamadali. Pero totoo naman, pag alam mong darating siya, talagang darating siya, hindi tayo kailangan magmadali, ano? Relax, at tayo ay habang nag-relax, ating ituwid yung ating karakter, ano? So yun ang una, magtiwala at huwag magmamadali. Isuko ang sarili. Ito na nga yung pinaka-importante, yung pride. Alam nyo, kapag ang tao ay tumataas ang posisyon, tumataas din ang pride. Totoo yun, ano? Kaya ako mas gusto ko na lang na regular na tao lang, walang posisyon. Para walang pride. Kasi mahirap, ano? Mas lalo pa nga yun ang nasa taas ang posisyon, sila pa nga yung mas ma-pride. Pansinin niyo po, ano? Madalang yung na may posisyon na walang pride, ano? Yan yung ayaw magpaturo, ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw tumanggap ng suggestion ng iba. Yan yung mga taong nasa posisyon, ano? Kaya yan, sana bilang tao, kahit may posisyon tayo, tingnan natin sarili natin, ano po. Ano pa, kapag ang ating buhay ay patuloy nating ipinagkatiwala sa Panginoon, siya yung ating pundasyon, maging matibay tayo, no? Diba? At sana dalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo araw-araw ng karunungan, na makita natin kung paano nating susundin yung kanyang kalooban, ano? Na hindi yung sa atin. Yun ang the best karunungan, na makita natin yung kanyang kalooban, para makita natin yung pride natin, yung karunungan din na makita pala natin yung ating pride, at atin ito maitapon sa kung saan walang makapupulot. Pag napulot na iba, delikado, no? Delikado. Kaya salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. Na-bless po kami sa umaga na ito. Patuloy tayong sinamahan ng Holy Spirit sa umaga na ito. Sa pagpapatuloy tayo magdalangin ng mga kapatid, ating ipanalangin ang ating bawat sarili. Bigyan tayo ng karunungan. Maitayo natin yung ating karakter na si Jesus ang pundasyon, ano po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan sa umaga na ito. Salamat sa kapahingahan sa buong magdamag na nagdaan sa aming pagkakatulog. At higit sa lahat, salamat sa panibagong buhay, panibagong pag-asa at biyaya na inyong binigay sa amin sa umaga na ito. Salamat sa mensahe na aming narinig, na kami ay magtayo sa inyo para kami ay naming buhay maging matatag saan pa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Dalangin po namin, Ama, na bigyan niyo po kami ng karunungan na makita ang aming mga sarili at hindi ang aming kapwa, para nang doon aming mabago ang aming karakter kung maging karapat-dapat yan sa langit na bayan. Tulungan niyo po kami na ialis ang aming mga pride, papalitan nito ng pagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami na sundin, makita ang inyong kalooban upang ito'y aming sundin. At higit sa lahat, tulungan niyo po kami na magtiwala at hindi kami magmamadali sa aming paghihintay sa nalalapit ninyong pagdating. Salamat sa lesson na ito. Salamat sa inyong biyaya. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama ang gawain sa aming mga district, ang mga nagpa-Bible studies, ang street evangelism, ang pangaral dyan sa Santa Rosario, ang week of prayer ng San Leonardo, ang Kawayan Bugtong Church ay aming sinasama rin sa panalangin. Ganyan din lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Dalangin din namin ang iba pang mga prayer request na aming listahan. Si Wine Ingrid Makinana, kalakasan ng aming dalangin sa kanya, kalakasan hindi lang pang physical, ganyan pang spiritual sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Kasama na ang pinansyal na kanilang pangailangan para sa kanyang nanay. Kaya si Cloreline Abesillas, si Gerald Gamboa, kasama din namin sa panalangin. Naway patuloy na hipuin siya ng Holy Spirit na makita niya ang daan pabalik, makapagsimba ulit siya kasama ng kanyang buong pamilya. Amin din sinasama sa panalangin ng mga Bible students, ang mga bagong binyagan sa aming nasasakupan. Samahan po sila sa kanilang pang araw-araw na pumuhay na maging matatag sa mga pagsubok at tumarating sa kanilang buhay.
Dalangin din namin ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon at ang mga pamilya na aming sinasama sa panalangin. Ang family ni Sister Melissa Gamboa, pagsubok ang mga dumarating sa kanilang buhay, sila po ay patatagin po ninyo at samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Naway ang inyong karunungan ay patuloy na manguna sa kanilang buhay at makita nila at ibagkaloob sa kanila araw-araw the best para sa kanila. Ganyan din namin dalangin sina Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, kanyang buong pamilya. Good health ang aming dalangin sa bawat isa. Good health din sa anak ni Sister Milen Peregro Cotaw na sina Harain Cory, sa family ni Ate Milen, family ni Sister Rose Cres Encarnado, sa family ni Sister Tang de la Cruz, sa family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvato, at kayo din si Rona, si LG, si Robert, ang buong Hunsya family, Acuevas family, Alcosaba family, kasama na sina Ariel at si Jonah. Amin din dalangin si Sister Joy Valencia at si Brother Rudy Masiklat na nagtatrabaho sa malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya. Kaligtasan ng aming dalangin sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon din ang tatay ni Sister Joy Valencia, laging safe sa kanyang pananatili doon araw-araw at makita ang liwanag na nagmumula sa inyo, pag-asa na inyo ibinigay sa kanya. Patuloy din namin sinasamang recovery ng Brother Ivan at Milagro Menor. Ngayon din ng kagalingan kay Gary Mercado, Brid Renato. Ngayon din si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si John Paul Acuevas, si Divina Rodrigueza, si Judylen Perolino, si Joe Noble, kasama na rin si Estrella Gargasin, si Peli Domingo Cocheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, ngayon din Sister Lorna at Brother Munti Cabiedes sa pagpapatuloy. Kasama ulit namin sa panalangin si Charles Eric Meligrito at yung kanyang mama na si Alice Meligrito, si Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, Kuyang Boy Balbido, ngayon din si patuloy na kalakasan. Dalangin namin kay Marie Chris Balbido, ngayon din si Pastor James Lutila, si Christopher Umali Gutierrez, si Ate G. Tenyo Reyes, ngayon din si Sister Estrella at ngayon din si Pastor Alex Rigoro sa kanyang recovery, Kuya Bobby, Ate Lorna sa kalakasan sa araw-araw, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin. Patuloy namin dinadalangin si na Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, kay din Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nera Salazar Atel, si Tatay Carlito, si Nanay Pina, si Tatay Rudy, si Tatay mga parents ni Pastor Nelben, ganyan ni Ma'am Karim at si Maribel Agustin, ganyan si Heidi De Leon at ang pamangkin ni Sister Marites Loreto. Patuloy na kagalingan at recovery ang aming dalangin para sa kanya. Kasama na rin namin si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Amy Kelantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Brother Renato, Romnick Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasag, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos sa mga kapatiran po nito. Karamihan sa kanila, sa amin, ipatuloy pa rin nasa banig ng karamdaman, ngunit kami lahat ay nagtitiwala po sa inyo sapagkat ang mga ko ay tapat. Samahan niyo po kami, ang aming buong pamilya, araw-araw sa aming paglalakbay at lahat ng mga nakikinig ngayon. Patuloy na pagpapala ang aming dalangin na ibigay niyo sa amin ang karunungan sa buong maghapon na ito. Maiwasan namin ang mga tukso ng kaaway, bagkus makita namin ang inyong kabutihan, ilayo kami sa anumang kapahamakan sa buong maghapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid ay salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na nagsishares ng ating devotional. At higit sa lahat, salamat sa kay Pastor patuloy na pagbibigay sa atin ng lesson about mga kapit lang mga kapatid. Huwag tayong bibitaw. Patuloy na tayo ay manatili sa Panginoon sapagkat nasa Panginoon ang tunay na
ikagagaan ng ating buhay, kalooban. Ayan, Kaya salamat dyan sa Bukidnon, kila Brother Tito and Janet Salvado. Ayan, nandyan sila. Meron si Sister Rona, nakita ko rin kanina nag-react. Sino pa sa mga family ni Sister Nympha Rivera, Sister Janet and Brother Jojo Gatmaitan, good morning din sa inyo. Sister Ana Raspel Tolentino, ayan, good morning sa inyo dyan. At sino pa sa Ate Lorna, Kuya Bobby, Ma'am Pemi, Kuya Abner, Kuya Monching, Sister Mirna Gonzales, and po Sister Des Flores, Kuya Armand Reyes, yung family, magandang umaga po dyan sa inyo lahat. Sister Barcibal, Juliet Barcibal, at sa lahat ng nakikinig dyan sa background, magandang umaga po sa ating lahat. Mag-ingat tayo. Ingatan natin yung ating pinangahawa katotohanan. Iwasan natin maging mataas. Yan lesson natin. Iwasan natin maging mataas. Sapagkat tayo ay, kapag nagmamataas, tayo ay ibinababa natin ang ating sarili. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided